So, in this video, ay pag-usapan natin yung mga welding position. So, we have 5 types of welding position. So, meron tayong 1G, 2F, 3G, 4G, 5G, and of course, 6G. So, we have 4 basic welding positions. We have the flat, the horizontal, the vertical, and of course, the overhead. So, each letter tells you whether it's a fillet weld or groove weld, while the number marks the workpiece orientation. So, higher codes like 5G or 6G combine challenging angles for certification test. So, sa assessment natin ng SMAW NC2, ang pinapagawa po dyan ay yung 6G. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng 6G. So, what is a welding position? So, a welding position is a technique of joining metals from different angles. Typically, welders use 5 welding positions: horizontal, flat, vertical, overhead, and incline. The most frequently used welds are grooves and fillets, which welders can perform in all 5 positions, while other welds might use only 1 or 2 positions. So, ito po yung kagandahan kapag nauna tayong mag-training ng SMAW, no? So, sa SMAW kasi, sa shielded metal arc welding, lahat po ng positions ay magagamit natin. Okay? So, sa ibang welding processes, 1 or 2 positions lang po ang applicable. Okay? So, yan po yung isang advantage po ng pagtitraining po natin ng SMAW. So, masasanay na tayo sa iba't ibang welding positions. So, nandito tayo ngayon. Ito yung ating illustration ng fillet weld. So, kung mapapansin ninyo, ito yung ating fillet weld. Para po mas madali ninyong matandaan, si fillet weld, sa root niya ay wala siyang gap. Ibig sabihin, si fillet weld, ito yung ating mga lap joints or mga T-joints. Ayan, so si fillet weld, sa madaling salita, ay hindi po siya ginagamitan ng root pass. While si groove weld, ito po yung illustration ng ating groove weld. So, si groove weld, meron siyang root gap. Ayan. So, kapag meron root gap, ayan, nilalagyan siya ng root pass. Okay? So, para po mas madali nating matandaan, kapag sinabi natin na groove weld, may root pass. Kapag sinabi natin na fillet weld, walang root pass. Okay? So, dito tayo ngayon sa ating unang position, which is number 1. Ayan. So, si 1 ay flat position. So, kapag 1G, ibig sabihin, flat position, groove weld. May root gap. Nilalagyan ng root pass. Kapag 1F, flat position, fillet weld. Walang root gap. Okay? So, number 2, we have the horizontal. So, kapag sinabi natin na 2G, ayan, horizontal, nakahiga, tapos, merong root gap. Nilalagyan ng root pass. Ganon din po sa 2F. Naka-horizontal or pahiga, fillet weld. Walang root pass. Walang root gap. Okay? And now, we have the vertical position. Kapag sinabi natin na vertical position, ito po yung nakatayo. Ayan. So, kapag sinabing 3G, again, merong, ayan, tama. Meron tayong root gap, nilalagyan ng root pass. Kapag 3F, fillet weld, na naka-vertical position, ayan, walang, okay, tama ulit, walang root gap. Walang root pass. Okay, so si vertical, patayo. So, etong 3G position ng ating plate, ito po kadalasan yung ating assessment para sa SMAW NC1. Ayan, so, ang ating 4G naman, and 4F, ang ating number 4 na position ay ang overhead. Ayan, so nasa ibabaw po siya ng ating mga ulo, no? Nakabaliktad, okay? So, 4G. Ayan. Overhead na groove. May root gap at root pass. Tama. Okay, so si 4F, overhead position. Ayan. Fillet weld lang. Walang root gap and root pass. So, we have here our 5G and 4G. So, dito wala ng fillet, no? Ayan. So, si 5G, groove weld, nilalagyan din po ito ng
root pass. Ayan. So, ang pipe natin dito ay merong mga root gap. So, ito yung itsura po ng 6G. Kadalasan po kapag assessment natin ng SMAW NC2, ang pinapagawa po ng assessor ay naka 6G. Okay? So, naka 45 degrees or naka-slanting. Ayan. So, ganito po ang itsura ng 6G. Ayan. So, yun po yung mga ating welding position. So, ganito po yung kanyang full illustration. So, 1F, 1G, flat. 2F, 2G, horizontal, pahiga. 3F, 3G, patayo, vertical position. 4F, 4G, ayan, overhead. And then, our 5G and 6G sa ating pipe. So, yun lang po for today's video. Sana may natutunan kayo. Bye!